Umaalis ang suki dahil sa staff. Alam mo anak, ang daming pinagdadaanan ng mga small business owners. Hindi lang profit at puhunan ang iniintindi nila. Kasama dito ang pakikisama at minsan pati sakit ng ulo sa empleyado. Recently may natanggap akong message na talaga namang tumama sa puso ko. Kasi alam ko, hindi lang siya ang may ganitong concern. Ang sabi niya, Mami N, ano po ang gagawin ko sa empleyado na sumasalungat at minsan nagdadadaldal pa sa CCTV. At meron pang isa na may ugali na nakaka-turn off sa customers hanggang nawawalan na kami ng regular customers. Anak, normal ito. Kapag lumaki na ang negosyo, hindi lang produkto o sales ang minamanage mo. Tao na rin. And sometimes, managing people can be the hardest part. I have experienced that myself. But what can you do? Well, here are 5 tips that can help business owners like you handle situations like this with wisdom and confidence. Tip number 1, set clear expectations. Kahit open ka sa suggestions, hindi ibig sabihin na pwede na silang magsalita ng walang respeto, right? Pwede silang magbigay ng idea. Oo, pero dapat may tamang tono, may tamang timing at may tamang lugar. Alam mo anak, parang sa bahay lang yan. Kung may rules sa mesa, like walang cellphone habang kumakain, dapat malinaw sa lahat. Ganun din sa workplace. Kung walang malinaw na rules, doon nagkakagulo. Kaya bilang employer, huwag kang mahihiya na ilatag ito sa simula pa lang. Kasi kapag klaro ang rules, mas madaling magtrabaho ang lahat. Now, let's move to tip number 2. Address behavior directly. Kung may empleyado na sumasalungat or mahilig magreklamo, tandaan mo, kung palalampasin mo, lalaki lang ang problema. Hindi pwedeng deadma. Kailangan may private conversation. Siyempre, hindi yung sisigawan mo sa harap ng iba. We don't want to belittle people, right? And worse, baka mas lalo na silang magre-resist. Instead, kausapin mo ng mahinahon, pero diretso. Sabihin mo yung specific na behavior na hindi okay. Ano ba talaga yung ginawa niya na mali? Tapos ipaliwanag kung ano ang epekto nito sa negosyo natin. For example, napansin ko na kapag may hindi ka gusto, naririnig ka naming nagrereklamo. Ang problema, kapag nakita or narinig ito ng ibang staff or worse, ng customer, nasisira ang tiwala nila sa atin. At bilang business owner, hindi ko pwedeng palampasin yun. Okay? Kaya kapag malinaw ang usapan, mas may chance na magbabago sila. Kung wala, at least documented at nagbigay ka ng pagkakataon. Moving on to tip number 3, document everything. Ito anak, isa sa pinaka-practical na dapat mong gawin. Document everything. Oo, napaka-importante nito. Kapag merong isang incident, isulat mo. Kung may usapan, note it down. Hindi para manira, kundi para may basehan ka kung sakaling umabot sa mas malaking issue. Documentation also protects you as the employer. Isipin mo, parang diary ng negosyo mo. Lahat ng nangyayari, nililista mo. Kasi balang araw, baka makalimutan mo ang detalye. Pero kung may record ka, klaro ang istorya. At higit sa lahat, nakikita ng empleyado na fair ka. Hindi lang basta salita, merong ebidensya. Tapos, sa documentation, papirmahan mo kay employee para alam din niya na meron kang na-document. So, tip number 4, prioritize customer experience. If you have an employee who keeps turning customers off again and again, hindi mo pwedeng i-ignore yan. No, remember this, employees come and go, pero ang tiwala ng customers kapag nawala, mahirap nang ibalik. Kahit gaano kaganda ang product or offers mo, kung pangit ang experience nila, goodbye customer. Kaya kung may empleyado kang ganito, tanungin mo, kaya ba siyang i-coach? Or is it better to let him go? Sometimes the most loving thing you can do for your business, for your customers, and even for that employee is to set them free para matuto. Okay? And finally, ito yung tip number 5. Balance firmness with fairness. Anak, always remember, being an employer is about balance. Hindi pwedeng sobrang higpit kasi matatakot sila. Pero hindi din naman pwedeng sobrang luwag kasi baka naman abusuhin ka na. So, firmness and fairness, they go hand in hand. Kung may mali, itama agad. Pero kung may improvement, i-recognize mo rin. Praise him and say thank you. Let him know na nakikita mo yung kanilang mga effort.
Employees are human beings. They need guidance, but they also need appreciation. If you can do both, the relationship becomes easier. So anak, ito ang lesson. Business is not just about products or profit. It's about people. And as long as you know how to manage with clarity, with fairness, and with courage, you protect both your business and your peace of mind. Pwede kang maging mabait, pwede kang maging open, pero dapat malinaw ang boundaries. Again, employees can come and go, pero ang customers, sila ang tunay na lifeline ng negosyo natin. Kaya alagaan din natin ang tiwala nila. At higit sa lahat, huwag tayong matakot magdisiplina. Kaya anak, tandaan mo, ang negosyo mo parang anak mo rin. Kapag inalagaan mo ng tama, with patience, with firmness, and with wisdom, it will grow. And it will bless not just you, but the people around you. Kaya, be business-minded Pinoy. And if you want to avoid common business mistakes, learn more about my Business Basics for Business Owners course. Check the link in the comment section. Okay?